Dahil kita nyo naman, single shocks lang siya guys. So, suspension niya is walang adjustment. Tagtag talaga. Kung ano yung na-rebuild ng manufacturer, yun na yun. Bahala ka na sa buhay mo. Sobrang tigas na, bugbog na bugbog na. Kino-complain niya parang may tumutunog ng parang bakal to bakal na. Napakaluwag na siya. Ang laki na ng butas. So, Siyempre dahil special tong bike, chinek ko na din mismo kung ano pa yung mga pwedeng gawin dito. Vespa ka ah. Paano to? Grabe. Siga. Ay, hanggang dito. Grabe. Oh, grabe. Hanggang manifold. Ang dumi. Tumutuloy yung ilaw. May ano siya, may sequence. Okay. Galing. Worth it nga ba talaga ang ganitong shocks sa Vespa ni Sir? Mas lalong premium ba ang experience? So kung last time, medyo nahihirapan tayo sa mga bracket. Ngayon, universal na po yung bracket ng GP2 natin. Gumagalaw na po siya. So kahit anong angle po ng motor nyo ngayon, pwede nang sumunod yung tambocha natin. Ba talaga kamot pag nakatambutso? So at Massive One Nation, may nakita kayong Vespa dito sa harapan natin at punong-puno ng race power at delay. So sasetapan natin to lahat ngayon. Kakabit natin to. May blinker dito from race power. Testingin natin. So ito yung mga para dito yan eh. Dito yan. Pamalit para LED na. Kasi bulb type pa to eh. Peanut bulb. Ngayon, apat to. Sa signal light yata sa likod yung iba. Ito. So yan. Kakabit din natin to. Dagdag forma from race power. Ito. Highlight to. Yun no. Meron tayong for Vespa. Likod, itong likod, new colors ng pang Vespa na race power. Big time tong customer na to eh. Ito yung pangharap. Yan. So masanay na kayo ha, magkaiba po talaga ang shock ng Vespa sa front and rear. At single-single lang sila lahat. Pangunahan. So itong Vespa natin na to, magbibili ng exhaust to. Ang ikakabit natin ay, so GP2 ang ikakabit natin dito sa Vespa na to. Ito yung GP2 version 1, yung plastic yung tip, tapos nirevise namin yung butas dito, mas malaki na. So si Master nang bahala dyan. 26,000. So malamang due na to for maintenance. So ibibidyo natin to, i-change oil, lahat ng ginagawa sa mga motor ko. So Master, ikaw nang bahala rito. Pag sinabing Vespa, isa na agad ang tumatatak sa isipan ng lahat. Mamahalin, premium, galing Italy. Pero syempre, nobody is perfect. Isa sa issue ni Sir ay ang kanyang shocks dahil matagtag daw kapag nakakaranas ng mga lubak o hindi pantay na daanan. Kaya to the rescue tayo. dahil kita nyo naman, single shocks lang siya guys. So, suspension niya is walang adjustment. Tagtag talaga. Kung ano yung na-rebuild ng manufacturer, yun na yun. Para matanggal ang front shocks, kailangan muna natin tanggalin ang gulong nito. Sensitive itong motor na to, kaya doble ingat. Kailangan din natin tanggalin ang mga cover na nakalagay sa gilid para matanggal natin ang mga tornilyo. Sunod naman ay ang caliper at yung sensor nito. So ito na nga, natanggal na natin yung stock shocks ni Sir. Ayan, bugbog na rin siya guys. So, kailangan na natin pa-orderan sa may-ari dahil itong damper na to is kailangan din dapat malambot siya. Sobrang tigas na, bugbog na bugbog na. So, isa rin siguro to na kino-complain niya parang may tumutunog ng parang bakal to bakal na. Pakita natin sa may liwanag na napakaluwag na siya. Ang laki na ng butas. Siyempre dahil special tong bike, chinek ko na din mismo kung ano pa yung mga pwedeng gawin dito. Pinalinis na din natin yung mga preno, kahit yung mga sulok na parte ng motor para malinis talaga. Premium service para sa premium na motor. Ganito kami sa 01 Moto. Check na din natin, baka may mga parts na din na motor na need na paltan para maagapan agad. Tinanggal na din natin yung rear shocks nitong Vespa. Pagkatapos mabaklas ang front and rear shock, i-install na din natin itong race power shocks. Unahin natin itong likod, madali lang ito i-install. Walang hassle kasi walang modification na gagawin. Plug and play. Dito naman sa harapan, medyo matrabaho lang dahil maraming parts ng motor ang involved. Kaya dapat hindi ka nagmamadali para walang maging problema at maging tama ang gawa. Isa lang kasi ang front shock ng Vespa kaya lahat ng cable ay nasa side din ng shocks. Pero kayang-kaya nila master yan. Basic, papalitan din natin ng race power na signal light itong motor ni Sir. LED na smoke type. Bagay na bagay para sa itim na kulay na Vespa ni Sir. Syempre doble ingat dahil may involved ditong wirings. First time ko din tong makita ang race power na signal light.
Excited ako kung ano magiging kakalabasan nito mamaya. Okay, up next naman ay ang gilid. Tignan natin kung may problema nga ba itong motor ni sir. Kung nama-maintenance nga ba talaga ito. Ano natanggal? Panggilid? Air filter, madumi na. Buksan nyo ha. Putang ng air filter yan. Suka-suka na yung langis nito. Suka-suka yung langis. Grabe. Nasiga yung Vespa natin ha. So itong Vespa na to, ganda pala siya pag napunasan. Ganda. Vespa ka ha. Paano to? Ano lalagay natin dyan? Grabe. Siga. Ano, parang brief. Hindi ko alam kung ako lang ba talaga OC sa maduduming motor o sanay lang talaga kayo sa maduduming motor. Hindi ako sanay ng ganitong motor. Na-OC ako. Yung throttle body cleaning dito sa 01 Moto na walang baklas. Ngayon, sa mga nagtatanong, highly advisable po to sa mga motor na mabababa pa lang ang odo. Pero kahit mataas naman yung odo mo, pero kung lagi ka naman nagme-maintain, pwede to. Pero kung yung dumi mo, naglulupa na, kailangan natin baklasin yung throttle body mo. Hindi yan kaya ng basta simpleng formula and solution. Kailangan yun, kiskisin. So, kakabit to sa fuel injector. Formula, bobomba rito, yung mga screen, yung mga butas, yun yung dadaanan yan. Pampabilis, pampatulin, pampapogi ng motor. Wow! Ayup. Paano to? Lilinisin na lang natin. Binaklas nyo na. So, ito yung sinasabi namin sa inyo na ito yung sistema na hindi na dapat babaklasin to kasi papasok na lang. Ang problema, sobrang dumi. So, hindi ito makakaya ng ordinaryong ganito. Kailangan ito baklasin. Ayan, hanggang dito. Grabe. Oh, grabe. Hanggang manipod, ang dumi. So, bago tayo mag-proceed sa throttle body cleaning gamit ang BG, kailangan muna natin linisin ang mga dapat linisin ng mano-mano dahil sobrang dumi na nitong motor para walang maging problema. After nito ay ihalo na natin ang mga produkto na makakatulong sa pag-throttle body cleaning. Papatakbuhin natin to for about 15 minutes para humalo yung formula dun sa langis at lumabas ng mas malinis para bumalik na din ang performance nitong Vespa. So, ito yung signal light na kinabit natin sa kabila. Oh, LED na siya. So, natin nga. So, tumutuloy yung ilaw. May ano siya, may sequence. Hindi basta-basta. Yun. Pogi naman itong Vespa. Running light niya to. Pogi. Galing. Siyempre, hindi matatapos ang isang build ng 01 Moto kung wala tayong bilhin exhaust. So, ito yung bago nating back. Meron tayong elbow para sa Vespa Primavera. So, ang ikakabit natin dito ay isang bilhin GP2. Yan. So, right from the box, pagbukas mo, makikita mo agad yung kasama na yung elbow niya, bracket, then ito talaga, yung GP2. Kasi ang goal namin dito, every shipment na magkakaroon kami is may mag-i-improve sa kanya. So kung last time, medyo nahihirapan tayo sa mga bracket, ngayon, universal na po yung bracket ng GP2 natin. Gumagalaw na po siya. So kahit anong angle po ng motor nyo ngayon, pwede nang sumunod yung tambotsa natin. Ganyan, pag-unbox. Tatatagalin mo pa ba? Yan ang bagong GP2. Diba? At also, madali na rin po namin malaman kung sa amin yung GP2. Ito yung sticker po namin is specialized po yan. So, madali po namin matitect kung ginaya lang po yung sticker or amin talaga. Madali lang din ito installan ng full system dahil meron na din kaming ready-made na elbow para dito sa Vespa Primavera ni Sir. Kaya naging smooth lang ang proseso sa pagkabit nitong Villain GP2. Habang nilalagyan ng full system, nag-change oil na din tayo para fresh na din ang langis na gagamitin niya. So, ito tunog ng Vespa Primavera pag naka-silencer sa GP2. Pwede. Tanggal silencer. Talaga kamot pag nakatambutso. Ito na yung Vespa build natin na collaboration with Villain and Race Power. Kaya tatandaan ha, kayo number 1.